Good morning guys! Yay! Ayan, wala pa akong hilamos. So, magbibili muna ako ng mga tanim kong gulay kasi napakainit. At pagdating ng alas 10, yan, nalalanta na yung halaman niya. Ang bilis matuyo ng yung lupa, kaya dinidiligan ko siya minsan twice or thrice a day. Tapos ayan, pipitas tayo ng gulay na isasahog ko ngayon sa lulutuin ko for day. Pero diligan muna natin kasi sobrang dry na yung lupa niya. Pakita ko sa inyo, lanta na yung mga dahon. Wait lang. Pipitas na ako ng mga sitaw pang sasahog sa ulam tsaka ang palaya. Kasi meron na akong ang palaya ngayon. Malaki-laki na siya, so pipitasin ko na. Kasi baka manilaw na naman nung nakaraan. Meron akong dalawang ampalaya na bulok lang sa sobrang init, hindi ko napitas. So ito ngayon, pipitasin ko na yung mga gulay. Sayang naman pansahog sa ulam. Ampalaya 1. Tapos merong mini ampalaya dyan. Tapos ampalaya 2. Ayan. Tapos yun yung ating ito pa. Ayan. Tapos ating mga sitaw, and tumubo na sa sahig. Ayan pa siya. Tapos ayan. Diba? Kahit ilang piraso lang yan, pwedeng pansahog sa ulam yan. O, bongga. Itas muna ako sobrang init. So ayan, nakaani ako ng ilang pirasong sitaw tsaka dalawang maliit na ampalaya. So ngayon, may pansahog na ako sa lulutuin ko na ulam namin ngayong tanghalian ni Dudoy. O, diba? Kahit na ang lupa mo, 1 metro lamang yung laki. 1 meter square. Makakaani ka pa rin ng gulay kahit pa ilang piraso. Diba? Malaking bagay. At kung bibiling ko to dito, syempre magkakahalaga dito ng magkano. Pagiging natin na 5 to 6 RMB, 30 to 40 pesos din yun. Malaking tipid pa rin, di ba? Ang bongga! So, ayan guys, nahiwa ko na yung ating inani na ampalaya at sitaw. Sakto to kasi may natira akong maliit na kalabasa. Kasi pinapaulam namin sa aso namin to. Nakaproblema kasi sa tiyan, so sabi, pakainin daw namin itong kalabasa. So, may natira, sakto, isasahog ko dito sa sitaw at kalabasa. Tapos, meron ako ditong kapirasong baboy. Yan. Tsaka kamatis. So, paglabas ko, tatakbo ko, titingin ako ng kangkong. So, para pwede na siyang pinakbit. So, yan. See you later, alligator. Ito na guys. Patakbo na ako. Sobrang init. Yan. Yan, sobrang init. Ganitong oras talaga ako natakbo. Kasi late kami talaga nagigising. Nasanay na kami sa oras namin dati nung may regular work. After work, saka palang kakain. Tapos, siyempre pagkakain, hindi ka naman agad pwede matulog. So, manunood ng movie o kaya sisipra ng bagong kanta. So, inaabot kami ng mga 3 to 4 AM bago makatulog. So, late kami nagigising. Mga 10, yan. 10, 11. So, ganitong oras ko nag-jogging. Mga 11, 11:30. Sobrang init. Katirikan talaga. So, ayan, nandito na ako sa init. So, pag-jogging ko, magkano pa ako ng kangkong na isasahog natin sa gulay. Sa ulam pala. Bye-bye. A few moments later. Malapit na tayo sa mini palengke. Ayun, mini palengke. Ayun, yung kangkong. Tapos, ang kamote. Tapos, may kangkong kasi doon na. So, dito na lang tayo sa tapos. Yan. Yan lang tapos. 配一下6块。好了好了，谢谢。Later.
sitaw at saka ampalaya na sinama sa ibang gulay. Yan na. Pakbeta na walang bagoong. Kain po tayo. Ang lasa. Mapait yung ampalaya kasi maliit siya eh. Kasi nung nakaraan, di ba, maliit na bulok na sobrang init. Kaya inani ko na kahit medyo maliit pa. Ano, mapait na? Hindi. Hindi mapait yung ampalaya? Nakain muna kami. Bye-bye. God bless! So, ayun nga guys. Ginawa ko lang content o ginawa ko ng video yung aking mga pananim para lamang maipakita sa inyo na kahit na maliit lamang yung lupa na meron tayo sa bahay, kahit nasa paso pa yan, ay pwede pa rin po tayong umani ng gulay. Kahit na sili pa yan, magagamit pa natin yung daon ng sili, kahit kamatis. At ayan, tingnan nyo naman, halos 1 meter square lang yung aking tinaniman dito, pero umani ako ng ampalaya, ng sitaw, tapos meron pa akong mga sili, o diba? Kaya kung meron kayong mga spare na lupa dyan na pwede nyo taniman nyo na kasi sayang din naman kahit pa ilang piraso ay mapapakinabangan pa natin yung mga gulay.